So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, grabe guys, about ito sa mga estudyante sa China. Kung ano yung pamamaraan or ano na nangyayari dun sa China. I mean, like, grabe, sobrang kawawa ng sinasapit ng mga students dun. Grabe yung, parang pamamalakad or ewan ko kung ano talaga yung plano ng China, no? Bakit ginaganito nila yung mga batang estudyante nila sa lugar nila. So, yan yung panonoorin natin ngayon mula kay Project Nightfall. So, ang video ito ay may pamagat na Why Are Students Lives So Different in China? So, of course, before we start, don't forget to subscribe Mr. Project Nightfall. Support his YouTube channel. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa guys. Pakagawin pa ng China. Again, ang video ito may pamagat na Why Are Students Live So Different in China? So, grabe. Bakit kaya yun, men? Grabe, kita nyo naman yung thumbnail, di ba? Parang ano sila? Parang ginawa ng robot or parang stress na nga yung mga batang yan eh. Basta, like, comment, share, subscribe, start. We're about to see the most shocking things some Chinese schools are doing to kids. From AI cameras tracking their facial expressions Grabe, oh. to headsets detecting brainwaves to Grabe, no? Dinedetect yung brainwaves, men. Parang pati yung mga student nila, mga estudyante nila, mga bata pa, gusto na nilang kontrolin or gusto na silang parang may access na sila kung ano yung pag-iisip. Grabe, limitado talaga, min. Grabe yung China talaga. Gulat ako nung makita ko yung ano, min eh. Dali. school uniforms embedded with chips. But Grabe, may pressure chips. creates Sus. diamonds, right? 但是我有自由的时间呢，我不能没有自由啊，我不能我的学习这样啊。 I can spell all And so my time because- studying. Pinapuwersa eh. Grabe, parang North Korea din pala siya, min. Like, grabe. Parang hell eh. Of this pressure, here we can see a little girl begging her father to let her play after doing her homework. Grabe 我 no. 写了作业了，我把我自己的事情干完了，难道我还有问题吗？难道 Di 我 pwede 还有 maglaro. 问题吗？ And whether or not this experience is familiar to you, dear viewer, North Korea. I ask you to keep watching. 你在干嘛？我作业写完了。 I finally finish my homework. Grabe, min. Para silang nag-ano, min eh. Breakdown bang tawag dyan? Para silang... Grabe. Because you're about to see more shocking videos of students suffering from a lot of pressure. And as you see them, answer me this. Is China going too far with its education? Or perhaps should the rest Grabe nang tumatayo yung balahibo ko eh. of the world actually learn from China? 同学们早上好。 Because look at this. With artificial intelligence now taking over the world, some schools in China have gotten disturbing ideas on how to control their kids. 那个时候有这种想法，就是自己的脑筋空。 See those I felt it was controlling us. Grabe, no? Maski mga bata sa kanila, nakakaramdam na sila ba min na kinokontrol tayo ng ano natin gobyerno natin Parang nililimitahan nila tayo So, for sure, yung mga ibang Chinese din, sakal na din sila sa gobyerno nila. Bakit kaya hindi sila gumawa ng action, Though hindi naman talaga siya madali, di ba? Pero, yang sisi talaga eh. high-tech headbands these kids are wearing, they're embedded with sensors that monitor brainwaves, so Grabe. they can catch who is concentrating and who is not paying attention. The Grabe. data then gets sent to the teacher in real time, and they can easily report it back to the kids' parents. And of course, on one hand, this will definitely make the students a lot more attentive. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。 The kids will learn Louder nga, pero wala eh. Walang freedom yung mga bata eh. Parang buhay pa. Iniimpyerno nyo na yung buhay eh.
discipline at a young age, and who knows, this smart data could even be used in research to help other students. But where do we draw the line? That's not about education, it's about control. This terrifies me. Imagine having no privacy and constantly being afraid to lose focus because everyone would know. 这里有个 Oo nga eh. 紧的。 And this shocking technology is just one of many tools that some of these kids have to deal with. This is real, bro. Grabe. Dude, we're no? living in an Orwellian world. We're living in a simulation. In other schools, AI cameras were installed to monitor yawning. There are even surveillance Grabe, pati yung paghikab, min. Hikab yung tawag sa mga ganun ka. Grabe, ang daming bawal ah. Sa Pilipinas nga, sobrang dami na nating reklamo eh. Papuntahin lang tayo CAT, ididisiplina yon lang yung student kasi sobrang taas na ng sungay. Sobrang dami talagang reklamo dito sa Pilipinas. Ewan ko na lang talaga kapag yung mga batang yan or yung batas dito sa China or yung mga way ng China ng education ay dalhin dito sa Pilipinas kung nako. Tuloy, ewan ko kung kayanin. cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These Pag school yun, uniforms are embedded with chips to track who among the students is leaving the campus. And these robots were installed in this primary school to analyze the health data of kids as young as these. Would you want your country to do this or not? Because see, in China's education system, there's a huge obsession with following rules. So much so yun, nasobrahan sila sa following rules. Nasobrahan sila sa katalinuhan. Wala, dinadala nila sa ibang bansa. Like, gusto nilang pasunurin sa rules nila yung ibang bansa. Like, what the heck, man? Grabe tong China talaga to, man. that some classrooms even have installed bars like this to correct the posture of students while writing. Most of the students also rely on memorization and not critical thinking. And because of their conservative culture, they would value uniformity and not asking too many questions just to save face. Little boys and girls will definitely suffer because of this pressure. Just look at this 6-year-old girl being forced to get better at table tennis even when she was already crying her eyes out. Grabe. Grabe, man. Pasensya na. Sobrang naano din kasi ako kayo. Nakakalungkot panoorin, man. Though grabe yung hate natin sa China, no, but you know, maskin yung mga nila, citizens nila ay biktima din pala ng nila, men. Pangmamalupit. Grabe. Parang north lang din pala to, men. Grabe. Umiiyak po. Kawawa naman si Inday. Magaling nga siya pero Or this young boy crying out of frustration while having to teach his own sister math. 我答都过来了，你邮件里面有沙纸，那就非得跟我讲有 pati din yung mga parents, mga loko din. 理啊！我都给他指了有傻。 As much as I Tawa lang. feel really bad seeing this, I wonder, could this same strict system make Chinese students more focused, while in many other countries, youth are becoming more and more shallow? I mean, just watch these Americans giving wrong answers to very simple questions. How many continents are there? 3. Who painted the Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Buddha. Buddha? What? Like how many? Buddha. Leonardo da Vinci ba? Tama ba ako, guys? Baka mali din ako, ha? Tumatawa-tawa pa ako. Eggs are in 1 dozen. 10. Yikes. Meanwhile, look at these Chinese students showing off their skills, and you'll be wowed by their dedication and discipline. Suddenly, you cannot deny that there are benefits too. This is Sige. Sabihin na natin na may benefits. Pero I don't think na tama kasi siya, men, na parang to the point na perfection. Grabe, super perfection or super perfect yung gusto ng government nila or yung system nila. Though, doon sa Americans, okay, admit na tayo doon nang wala nga silang kaalam-alam. 'Di ba? Kasi
Yun, mga malalaking tao na din naman yun, di ba? Di ka naman pwedeng or hindi mo naman siya pwedeng i-compare yung mga tanong na how many continents or who paint Mona Lisa tapos random person lang yung tatanungin mo, di ba? For sure, marami namang Americans na nakakaalam kung sino yung nagpaint ng Mona Lisa. Sino yung, ilan yung continents, di ba? Baka pwede lang din siyang inano eh. Kasi dito nga sa atin sa Pilipinas, dami ngang walang alam talaga. Maskin ako, marami din naman akong hindi alam dito sa mundo, men. Especially kapag hindi mo siya major or kahit nasabihin natin, napagdaanan natin sa elementary, sa high school, sa college, yung iba talaga nalilimutan natin. Hindi naman talaga needed na alam mo kung ilan yung continent sa mundo para lang mabuhay or whatsoever. Kasi yung mga pinagagawa din nila sa China, kapag nalipasan din naman yung mga estudyante yan, malilimutan din naman nila yan eh. Yung iba nga nagbi-breakdown na nga, di ba? Halos masiraan na nga ng ulo. Umiiyak na, napipressure na. Baka yun, sobrang, yun nga, matalino sila or whatsoever, magaling sila. Pero what if yung iba, ginaganon na? Di ba? Nadidedo na sa depression or whatsoever. Di din naman talaga siya tama na ganun ipagpilitan mo talaga na lahat talaga ng student mo ay perfect. To the point na dapat focus talaga yung student. Nasaan yung freedom dun? Di ba? I don't think so, man. Tapos, kapag ka naging successful yung mga taong yan, gagamitin lang din ng gobyerno. Tapos, syempre, alam naman natin itong China magaling sa pag-brainwash to eh. Di ba? Wala. Baka, halimbawa ganyan, gusto nilang mag-train din ng napakaraming matatalino para magkaroon sila ng maraming scientist. Tapos, yun, saan nila gagamitin yung mga scientist nila? Sa kalokohan, sa kontra sa mundo, kontra sa mga kalaban nila sa ibang bansa. Di ba, pangit din naman yung hangarin. Though meron silang mga good na hangarin, pero meron din talagang mga nakakakilabot na hangarin yung China, min. Grabe. Impressive. In America, we are always taught to compete against each other. So, Night Fam, looking at this, 你要是要进这样的机器人都忙不过来，我长8只手都忙不过来。 8 hands I couldn't but do it. also considering this, Parang PE lang din naman yan. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。 I throw the Perfect questions bridge. back to you. Is China going too far with its education? Or should the rest of the world actually learn how to be more like China? Sa bagay, may point din naman. Ito ba naman si Project Nightfall, makakalito din yung mga tanong niya eh. Alam niyo na ng ob-ob tayo eh. So ayun, Project Nightfall, original video link in the description box below. Go show support to Mr. Project Nightfall. Watch his videos if you want to learn more about especially these China things, you know. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So kita nyo naman yun guys, grabe yung mga pinagdadaanan ng bata. Actually, okay lang din naman. Okay lang din naman yung hangarin siguro na gusto mong attentive yung mga student mo or magaling silang, dapat matuto sila. Or yun, yung sa sports, magaling silang mag-ping-pong, perfect. Magaling silang mag-handle ng bola, dribbling, mga bata pa at young age. Pero kita nyo naman guys, labag kasi sa kalooban ng iba eh. Kita nyo yung batang babae na gumaganon-ganon ng ping-pong, umiiyak na. Yun lang naman eh. Siguro kung kagustuhan talaga ng bata na i-challenge yung self niya, i-push limits yung self niya, then okay lang. Kung ganun talaga yung gusto niya. As long as hindi siguro nalalabag yung rights niya. Pero kapag gaganyan, pinipilit talaga nila. Then di natin alam kung ano talaga yung motive ng government nila. Na bakit sinasanay talaga nila yung mga student. Actually, meron pa akong nakita guys ha. Hindi pa ito. Kaso lang, nagdalawang isip na ako na i-react yun kasi something kills eh. Yung itinuturo ng mga estudyante sa China. Na yun, mga bata pa, I'll kill Americans. So, ganun din. Parang military style yun. Ito, schools to eh.
So, yung side naman na yun, mga bata pa men, pero yung mindset nila, bine-brainwash na ng government nila na yung Americans ay something na gaganunin talaga or dapat ganunin yung mga Americans. Tsugihin. Grabe din yun. Tapos yun, kita nyo din naman yung lalaki na, tuturo siya sa, though, sa atin din naman, marami din namang mga tamad na estudyante sa atin. Siguro yung mga ganon-ganon na nagtuturo, meron din talagang mga ganong bata na mga tamad na masyado, paano ba dapat, men? Kasi kung lang talaga kung goods naman yung hangarin mo, halimbawa ganyan. Pero iba talaga yung sa China Grabe. Minamanipulate na parang may manipulation na Grabe yung dito, may headband dito. Though mayroon siyang pros, pero meron din siyang cons Kayo nga guys, comment down nga kayo sa baba kung agree ba kayo doon or mas mabuti ba yung ganong way of learning na magiging attentive yung estudyante, magiging magaling or matalino. Tapos yun, nalalabag naman yung will nila na matuto or parang pinupush sila sa limits na parang hindi na nila kaya. Or parang yun nga, sige pa, wag kang tumigil, ginaganon-ganon. Or yung parang maluwag lang yung way of teaching, pero yun nga rin, sometimes nagiging abusado din kasi yung mga students maging sa Pilipinas nga natin dito, konting disiplina lang ng teacher ay yung mga parent ay parang magrereklamo na agad. Mental health. Naapektuhan yung mental health, something like that. Meron din talaga mga parent na oversensitive na din. Ayaw din talagang disiplinahin yung mga kids nila. Pero para sa akin, ibang level din kasi talaga itong sa China Kayo comment nga kayo sa baba kung anong opinion nyo dito. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it. Thank you so much for watching. Project Nightfall, Filipino IC. Thank you so much.